Alam mo ba na ang Diyos ay may natatanging layunin para sa iyong buhay na sadyang idinisenyo para sa iyo? Nasa iyong buhay ang kanyang fingerprint na hinuhubog ka upang tuparin ang kanyang banal na tungkulin. Gayunpaman, nag-aalok ang kaaway ng mga huwad na landas upang makagambala at madiskaril ka mula sa iyong paglalakbay patungo sa tadhana. Upang mapaglabanan ang panlilinlang na ito, mahalagang kilalanin ang mga palatandaan na nagsasaad ng kamay ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Manatiling nakatutok hanggang sa huli upang matuklasan ang 1-0 palatandaang ito na magbabago sa iyong buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang pagpapayaman ng nilalaman. Ang pagtawag ng Diyos sa iyong buhay ay hindi nakasalalay sa iyong kayamanan o katayuan. Sa buong kasulatan, ipinakikita ng Diyos na siya ay walang kinikilingan at maaaring tumawag at magpahid ng sinuman para sa kanyang mga layunin. Sa isang pangitain, hiniling ng Diyos kay Pedro na pumatay at kumain ng maruruming hayop, ngunit tumanggi si Pedro, at sinabing hindi pa siya nakakain ng anumang bagay na marumi. Sumagot ang Diyos na hindi niya dapat tawaging malinis ang kanyang ginawang malinis, na tinutukoy ang Centurion Cornelius, na nais niyang mangaral ni Pedro. Ang pangitain ito ay nagpapaliwanag kay Pedro, na umakay sa kanya na ipahayag sa mga gawa 10 oras 34 minuto, na pagtanto ko ngayon kung gaano katotoo na ang Diyos ay hindi nagpapakita ng paboritismo. Paano naman si Maria Magdalena, na dating inalihan ng mga demonyo? Matapos palayasin ni Jesus ang mga demonyo, siya ay naging tapat na tagasunod at siya pa nga ang unang nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay. Sa kabila ng kanyang nakaraan, hindi siya minamaliit ng Diyos, ngunit ginamit siya ng husto. Sa katulad na paraan, tingnan si Gideon, na nagmula sa pinakamahinang angkan sa Manases, at itinuring ang kanyang sarili na pinakamababa sa kanyang pamilya. Nang tawagin siya ng Diyos, nag-alinlangan si Gideon sa kanyang sarili, dahil sa kanyang pinagmulan. Gayunpaman, may magandang plano ang Diyos para sa kanya, at ginamit siya para talunin ang mga Midianita na may 300 lalaki lamang. Kung ikaw ay nagmula sa isang mapagpakumbabang background o nakadarama ng kakulangan, wala itong kabuluhan sa Diyos, siya ay may isang mahusay na plano para sa iyo. Maging si Jesus, na nagmula sa mababang pinagmulan, ay nakamit ang mga dakilang bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Sa halip, ihanda ang iyong sarili para sa mga kamangha-manghang bagay na nakatakdang gawin ng Diyos sa pamamagitan mo. At kung sakaling pagdudahan mo ang plano ng Diyos para sa iyong buhay, tulad ni Gideon, maaari ka ring humingi ng tanda. Narito ang 1-0 palatandaan na ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay. Numero 1, makaranas ng pabor mula sa Diyos at tao. Ito ay isang malalim na palatandaan na ang kamay ng Diyos ay nasa iyo. Sa buong Biblia, makikita mo ang mga halimbawa ng mga individual na nakasumpong ng pabor sa paningin ng Diyos, kadalasan, dahil sa mga tipan na ginawa sa kanilang mga ninuno o dahil inialay nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Kunin si Abraham halimbawa. Nakasumpong siya ng biyaya sa Diyos dahil sa tipan na ginawa ng Diyos sa kanya, at ang paglingap na ito ay umabot sa kanyang mga inapo. Kapag naranasan mo ang pabor ng Diyos, maaaring dahil ito sa pundasyong inilatag ng iyong mga magulang o ninuno sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Maaaring may mapansin ang mga tao na iba tungkol sa iyo, hindi na pagtatanto na ito ang tipan ng iyong angkan sa Diyos. Isa pang halimbawa si Samuel. Sa kabila ng tiwaling kapaligiran, namumukod tangi siya dahil inialay siya ng kanyang ina, si Hannah, sa paglilingkod sa Diyos. Iningatan ng Diyos si Samuel at hindi pinahintulutan ang kanyang kapaligiran na sirain siya. Kung ikaw ay isang magulang, ito ay isang panawagan na italaga ang iyong mga anak kay Jesus para sa kanyang paggamit. Ang Diyos ay handang gumamit ng mga isinuko na sisidlan para sa kanyang kaluwalhatian. Gayunpaman, kung lumaki ka na at hindi nasisiyahan sa kasalukuyang resulta ng iyong buhay, hindi pa huli ang lahat para isuko ang iyong buhay sa Diyos. Hilingin sa Kanya na pumalit at gabayan ka, at masasaksihan mo na binago niya ang iyong buhay sa isang bagay na maganda at makabuluhan. Kapag ang pabor ng Diyos ay nasa iyo, ito ay may epekto na kumakalat sa mga nakapaligid sa iyo.
Nagsisimulang mapansin ng mga tao ang pabor at pagpapala sa iyong buhay, at ang lahat ay nagsisimulang umayon upang gumana sa iyong pabor. Ito ay hindi lamang para sa iyong kapakinabangan, kundi para din sa kaluwalhatian ng Diyos, habang ang iba ay sumasaksi sa kanyang gawain sa iyong buhay. Tingnan ang Lucas 2:52, at si Jesus ay lumaki sa karunungan at sa pangangatawan, at sa paglugod sa Diyos at sa tao. Ang pabor na ito na naranasan ni Jesus ay nagpapakita ng kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Naunawaan ni Abraham ang kahalagahan ng pamumuhay bilang ama sa marami, kapwa sa biolohikal at espiritual. Nagpakita siya ng halimbawa ng pananampalataya na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon. Katulad nito, kung nararanasan mo ang iyong sarili na nararanasan ang pabor ng Diyos, hayaan siya na kumilos sa loob at sa pamamagitan mo, na hinuhubog ka sa taong nais niyang maging ka. Bilang 2, makaranas ng mga hindi inaasahang sitwasyon, mabuti man o masama. Minsan, dahil sa kamay ng Diyos sa iyong buhay, maaari kang magkaroon ng talagang magagandang karanasan. Gayunpaman, hindi ito laging natatapos doon, kung minsan, maaari ring bumangon ang masasamang karanasan, gaya ng nakikita sa buhay nina David, Joseph, at Daniel, bukod sa iba pa. Ang mga sitwasyong ito ay maaaring magsilbi ng layunin sa paghahanda sa iyo para sa hinaharap. Sa kabila ng pagpapahid sa kanya bilang hari, nag-iisa si David ng mga taon sa ilang, na nag-aalaga sa kawan ng kanyang ama. Si Joseph, sa kabila ng kanyang mga pangarap ng kadakilaan, ay natagpuan ang kanyang sarili sa bilangguan. Napaharap si Daniel ng pagsalansang sa ibang lupain, ngunit nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Ang mga karanasang ito ay hindi nangangahulugan na may mali sa iyo, maaari silang maging mga pagkakataon para sa paglago at paghahanda. Maaari silang maging mga pagsubok sa iyong pagkatao at pananampalataya, pati na rin isang paraan ng pagpino at paghubog sa iyo para sa hinaharap. Kung makaharap ka ng mga hamon o pagsalungat, maaaring ito ay dahil sa iyong paninindigan sa Diyos at pagtanggi na ikompromiso ang iyong mga paniniwala. Maaaring subukan ng dyablo na tuksuhin ka o gambalain ka mula sa plano ng Diyos para sa iyong buhay, kaya naman dapat kang manatiling nakatutok at hindi mahulog sa kanyang mga bitag. Isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng pagpapaubaya sa tukso dahil malaki ang epekto nito sa iyong buhay. Kaya naman, maging mapagbantay at maging maingat at huwag hayaan ang mga pakana ng dyablo na impluwensyahan ka. Manatili sa iyong pananampalataya at magtiwala na ang Diyos ay kasama mo, ginagabayan ka sa bawat sitwasyon para sa kanyang kaluwalhatian. Pangatlo, gagawin ka ng Diyos na mapangahas na gawin ang pambihirang. Sa katunayan, kapag ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay, maaari mong matuklasan ang iyong sarili na mapilitan na gawin ang hindi pangkaraniwang bagay, na kadalasang nagpapakitang matapang sa iba. Ang katapangan na ito ay nagmumula sa isang malalim na pagnanais na gawing mas mahusay ang mga bagay at aktibong mag-ambag sa mundo sa paligid mo. Si Jesus ay isang perpektong halimbawa ng katapangan at pagmamaneho na ito. Kahit noong bata pa, nagpakita siya ng kahanga-hangang pag-unawa at pagkahilig sa negosyo ng kanyang ama. Nang matagpuan siya ng kanyang mga magulang sa templo, hindi siya naglalaro o nakikibahagi sa mga karaniwang aktibidad noong bata pa, ngunit sa halip ay nakikinig at tinatalakay ang mga turo sa mga guro. Ang maagang pagpapakita ng pagsinta at pagmamaneho na ito ay hudyat sa mga nakapaligid sa kanya na siya ay itinalaga para sa isang espesyal na layunin. Ang isa pang halimbawa sa Biblia ay si David, na, sa kabila ng pagiging bunso sa kanyang mga kapatid at isang pastol, ay nagpakita ng pambihirang katapangan at katapangan ng kaharap si Goliath. Habang pinahintulutan ng iba, kasama na si Haring Saul at ang kanyang hukbo, na manaig ang takot, buong tapang na ipinahayag ni David, "Ikaw ay dumarating laban sa akin na may tabak at sibat. Ngunit ako ay lumalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat." 1 Samuel 17:45. Sa katulad na paraan, si Esther ay nagpakita ng katapangan at katapangan nang lumapit siya sa hari upang makiusap para sa buhay ng kanyang mga tao, anupat itinaya ang kanyang sariling buhay sa proseso. Ang kanyang katapangan sa huli ay humantong sa kaligtasan ng mga Hudyo.
Ang buhay ni Apostol Pablo ay nagpapakita rin ng katapangan at kapangahasan sa kanyang ministeryo. Sa kabila ng maraming paghihirap, kabilang ang pagkabilanggo at pag-uusig, nanatiling matatag si Pablo sa kanyang pangako sa pangangaral ng Ebanghelyo. Buong tapang niyang ipinahayag ang mensahe ni Jesucristo hanggang sa punto ng kamatayan, na nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga mananampalataya sa buong kasaysayan na buong tapang na ipahayag ang kanilang pananampalataya sa harap ng oposisyon. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na kapag ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay, ikaw ay magiging matapang at matapang, humahakbang ng may pananampalataya upang magawa ang mga hindi pangkaraniwang bagay para sa kanyang kaharian. Numero 4, poprotektahan ka ng Diyos mula sa kung ano ang dapat magpapatay sa iyong buhay o makapinsala sa iyo. Kapag ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay, hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga plano ng dyablo. Susubukan ng dyablo na hadlangan ang mga plano ng Diyos para sa iyong buhay, lalo na kung nakikita ka niya bilang isang banta. Gayunpaman, sigurado ang proteksyon ng Diyos at gagabayan ka niya sa anumang pagsubok na darating sa iyo. Ang kwento ni Joseph ay isang perpektong halimbawa ng proteksyong ito. Ang kanyang mga kapatid sa simula ay nagplano na patayin siya dahil sa paninibugho, ngunit ang Diyos ay namagitan at binigyang inspirasyon sila na ibenta siya sa pagkaalipin. Ang gawaing ito, bagamat tila nakapipinsala, ay bahagi ng plano ng Diyos na itaas si Joseph sa isang posisyon ng otoridad sa Ehipto, kung saan mailigtas niya ang kanyang pamilya at marami pang iba mula sa taggutom. Ang proteksyon ng Diyos ay higit pa sa pisikal na pinsala sa pagtatanggol sa iyong reputasyon at pagkatao. Maaaring subukan ng dyablo na sirain ang iyong imahe ng mga maling alingaungaw o gamitin ang iyong mga kahinaan laban sa iyo, ngunit ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Alam niya ang katotohanan tungkol sa iyo at titiyakin niya na hindi masisira ng pakana ng dyablo ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Kahit na mahulog ka sa mga panlilinlang ng dyablo, ang Diyos ay maawain at matyaga, naghihintay na bumalik ka sa kanyang mapagmahal na mga bisig. Hindi siya madaling sumuko sa iyo at laging handang magpatawad at ibalik ka sa kanyang nilalayon na landas para sa iyong buhay. Kung gusto mo ang proteksyong ito, simple lang, hilingin sa Diyos na itago ka sa ilalim ng kanyang mga pakpak at magtiwala na protektahan ka niya mula sa kapahamakan. Kahit na tila nagtatagumpay ang mga plano ng dyablo, maaaring ibalik ng Diyos ang sitwasyon para sa iyong ikabubuti at sa kanyang kaluwalhasyan. Numero 5, tinatangkilik ang bilis at dali. Ang karanasan sa bilis at kadalian sa pagkamit ng mga resulta ay isang malinaw na senyales na ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay. Kapag nalaman mong kung ano ang pinaghirapan ng iba na magawa ay dumarating ng walang kahirap-hirap sa iyo, maaari itong maging isang testamento sa pabor at biyaya ng Diyos. Sa kwento ni Daniel, nakikita natin ang prinsipyong ito na gumagana. Sa kabila ng nasa ibang bansa at napapaharap sa mga hamon, nanatiling tapat si Daniel sa Diyos. Dahil dito, siya ay naging napakahusay sa karunungan at pangunawa, na daig pa ang kanyang mga katapat na nagpakasawa sa pagkain ng hari. Ipinakikita nito na hindi lamang pagsisikap ang nagdudulot ng tagumpay, ngunit ang presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Katulad nito, kapag ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay, maaari mong mahanap ang iyong sarili na mas mabilis na nakakamit ang mga bagay kaysa sa iba. Kung ano ang maaaring tumagal ng maraming taon para magawa ng iba, nagagawa mong makamit sa isang bahagi ng oras. Ang bilis na ito ay patunay ng supernatural na interbensyon ng Diyos sa iyong buhay, na nagbibigay daan sa iyo na malampasan ang iyong mga kasamahan at makamit ang mga dakilang bagay para sa kanyang kaluwalhasyan. Mahalagang tandaan na ang paghahanap ng kagaanan sa lahat ng iyong ginagawa ay hindi nangangahulugan ng pagiging tamad o pag-iwas sa mahirap na trabaho. Sa halip, nangangahulugan ito ng pag-asa sa lakas at patnubay ng Diyos upang makamit ang iyong mga layunin. Kapag naranasan mo ang bilis at kadalian sa iyong mga pagsisikap, bigyan ng kaluwalhasyan ang Diyos at kilalanin na ito ang kanyang kamay na kumikilos sa iyong buhay. Kung hindi mo ito nararanasan, hindi na kailangang mag-alala, hanapin ang pagbubuhos ng Diyos ng kanyang espiritu sa iyo,
dahil ang kanyang espiritu ang nagdudulot ng bilis at kadalian sa ating mga pagsisikap. Bilang 6, mga propesya at banal na kumpirmasyon. Ito ay makapangyarihang mga tagapagpahiwatig ng kamay ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga kumpirmasyong ito ay maaaring natatangi para sa bawat tao, kaya mahalagang huwag ihambing ang iyong karanasan sa iba. Kapag dumating ang mga kumpirmasyong ito, nagsisilbi itong malinaw na mga palatandaan na pinili ka ng Diyos para sa kadakilaan at may tiyak na layunin para sa iyong buhay. Sa kaso ni Jeremias, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya bago siya isinilang, na nagpapahiwatig na itinalaga siya ng Diyos bilang isang propeta. Bagamat hindi gaanong kapansin-pansin ang iyong karanasan, maaari kang makatanggap ng mga kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga salita ng iba, isang pakiramdam ng walang hirap na katuparan sa ilang mga tungkulin, o palagi ang napipili para sa isang bagay na mahalaga saan ka man pumunta. Ang mga karanasang ito ay dapat makatawag ng iyong pansin sa katotohanan na ang Diyos ay may espesyal na plano para sa iyong buhay. Ang mga banal na kumpirmasyon ay maaari din dumating sa pamamagitan ng mga panaginip o isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan tungkol sa isang partikular na direksyon o desisyon. Mahalaga ang mga propesya dahil tinutulungan ka nitong idirekta sa takbo ng buhay. Ang mga mensaheng ito mula sa Diyos ay maaaring magsilbing kompas na gumagabay sa iyo sa mga hamon at kawalan ng katiyakan sa buhay. Maaari silang magbigay ng kalinawan at pagtuon na tumutulong sa iyo na maiwasan ang mga abala at manatili sa landas patungo sa iyong nakatakdang kadakilaan. Maaari din silang maging mapagkukunan ng pampatibay loob at lakas sa panahon ng mahihirap na panahon na nagpapaalala sa iyo na ang Diyos ay kasama mo, ginagabayan at pinoprotektahan ka sa bawat hakbang ng daan. Nagtatanim sila ng tiwala sa iyong puso, batid na nasa tamang landas ka, at tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako para sa iyong buhay. Gayunpaman, ang mga kumpirmasyong ito ay dumating, mahalagang tandaan ang mga ito, at humingi ng patnubay ng Diyos sa pag-unawa sa kanilang kahalagahan. Ang Diyos ay hindi ang may akda ng kalituhan, nais niyang lumakad ka sa kanyang pamumuno, at gagawing malinaw sa iyo ang kanyang mga plano para sa iyong buhay sa kanyang perpektong panahon. Numero 7, ang iyong passion sa Diyos ay tumataas. Kapag ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay, ang iyong pagnanasa sa Kanya ay tumataas. Nararamdaman mo ang nag-aalab na pagnanais na hanapin siya ng mas malalim, maunawaan ang Kanyang kalooban para sa iyong buhay, at mas mapalapit sa Kanya sa relasyon. Ang pagsinta na ito ay hindi lamang isang panandaliang emosyon, kundi isang malalim na pagmamaneho na nagtutulak sa iyo na patuloy na hanapin ang mukha ng Diyos. Ang tumaas na pagnanasa na ito ay madalas na humahantong sa isang mas malalim na kaugnayan sa banal na espiritu. Nakita mo ang iyong sarili na gumugugol ng mas maraming oras sa panalangin, pag-aayuno, at paghahanap sa Diyos kaysa sa karaniwang mananampalataya. Kung paanong itinulak ng banal na espiritu si Jesus sa ilang pagkatapos ng kanyang binyag, maaari kang makaramdam ng katulad na paghila patungo sa pag-iisa at panalangin upang hanapin ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Sa panahong ito ng paghahanap, mahalagang makinig sa mga tagubili ng Diyos. Maaaring ihayag niya ang mga partikular na hakbang na dapat mong gawin o mga bahagi ng iyong buhay na pagtutuunan ng pansin. Tiyaking maingat mong susundin ang mga tagubiling ito dahil gagabayan ka nila sa landas na inihanda ng Diyos para sa iyo. Maaari ka ring mapilitan na lumikha o sumali sa mga pamayanang Kristiyano kung saan makakahanap ka ng suporta at paghihikayat sa iyong pananampalataya. Ang mga komunidad na ito ay maaaring makatulong sa pag-alab ng iyong pagnanasa sa Diyos at magbigay ng isang suportadong kapaligiran para sa iyong espiritual na paglago. Gayunpaman, mahalagang maging maingat sa iyong paligid at huwag hayaang hadlangan ng mga distractions ang iyong paghahanap sa Diyos. Si Jesus ay madalas na naghahanap ng mga tahimik na lugar upang manalangin, na nagpapakita ng kahalagahan ng paglikha ng isang magandang kapaligiran para sa pakikipag-isa sa Diyos. Tiyaking sinusuportahan ng iyong kapaligiran ang iyong pagnanais na hanapin ang Diyos at palalimin ang iyong kaugnayan sa Kanya. Sinasabi sa Hebreo 10:24-25,
at isaalang-alang natin kung paano tayo mag-uudyok sa isa't isa tungo sa pag-ibig at sa mabubuting gawa na hindi itinitigil ang pagtitipon, gaya ng nakaugalian ng ilan, kundi nagpapatibay loob sa isa't isa at lalong higit pa. Habang nakikita mong nalalapit na ang araw. Numero 8, ang iyong kahandaang magpasakop sa Diyos lagi. Isa sa mga palatandaan na ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay ay isang mataas na antas ng pagpapasakop sa kanyang pamumuno. Kapag ang Diyos ay kumikilos sa iyong puso, makikita mo ang iyong sarili na lalong hindi kayang labanan ang kanyang mga tagubilin. Para bang ang iyong kalooban ay ganap na nakaayon sa kanya, at kusang loob kang sumusunod saan man siya humantong. Ang isang makapangyarihang halimbawa ng ganitong uri ng pagpapasakop ay matatagpuan sa kwento ni Abraham. Sa kabila ng paghihintay ng maraming taon para sa kanyang ipinangakong anak, si Isaac, si Abraham ay handang ihain siya ayon sa tagubilin ng Diyos. Ang pagkilos na ito ng pagsuko ay nagpakita ng magiliw na puso ni Abraham sa Diyos at ang kanyang lubos na pagtitiwala sa kanya. Katulad nito, ang pagpayag ni David na sumayaw ng walang ingat sa harapan ng Panginoon, kahit na sa puntong magmukhang tanga sa paningin ng iba, ay isa pang halimbawa ng isang taong inuuna ang presensya ng Diyos higit sa lahat. Ang pagsunod ni Ananias sa paglilingkod kay Saul na kalaunan ay naging si Pablo ay isang kapansin-pansing halimbawa ng pagpapasakop sa pamumuno ng Diyos, kahit na ito ay salungat sa pangunawa o lohika ng tao. Sa kabila ng nakaraang pag-uusig ni Saulo sa mga mananampalataya, nagtiwala si Ananias sa plano ng Diyos at gumanap ng mahalagang papel sa pagbabalik loob ni Saul at sa sumunod na ministeryo. Ang mga individual na ito ay hindi itinuturing ang kanilang sarili na mahalaga o may kaugnayan sa kanilang sariling mga mata. Sa halip, pinahahalagahan nila ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay higit sa lahat. Ang kanilang pagpapasakop sa pamumuno ng Diyos, kahit na sa harap ng malaking sakripisyo o kahihiyan, ay isang makapangyarihang tagapagpahiwatig ng kamay ng Diyos sa kanilang buhay. Maaari mo ring tingnan ang sign na ito sa iyong sariling buhay. Kung ang iyong puso ay hindi kasing lambot gaya ng nararapat, maaari mong hilingin sa Diyos na gawin ito. Ito ay hindi tungkol sa pagiging mahirap sa iyong sarili, ngunit sa halip ay iposisyon ang iyong sarili para sa paggamit ng Diyos. Numero 9, maingat niyang pinipili ang iyong mga relasyon. Kapag ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay, madalas niyang inaalis ang mga nakakalason na tao sa iyong buhay at maingat na inaayos ang iyong mga relasyon upang itulak ka tungo sa kadakilaan. Ang mga relasyon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyo alinman sa positibo o negatibo. Sa makatuwid, maaaring suriing mabuti ng Diyos ang iyong mga relasyon na magdulot ng ilang pag-alis habang nagdadala ng mga bago sa iyong buhay. Naranasan mo na bang mawalay sa mga kaibigan sa kabila ng pagsisikap na ayusin ang relasyon? Ito ay maaaring isang senyales na inaayos ng Diyos ang paghihiwalay para sa iyong kapakinabangan. Bagamat maaaring hindi masama ang mga individual na ito, maaaring hindi sila nakaayon sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ang pagtitiwala sa proseso ng pagpili ng Diyos at pag-iwas sa pagsisikap na ayusin ang mga relasyon na pinaghihiwalay niya sa iyo ay mahalaga. Gayon din, habang naglalakbay ka patungo sa tagumpay, ang pagkakaroon ng suporta at matalinong payo ay mahalaga. Idiniin ng Biblia ang kahalagahan ng paghingi ng payo sa iba, dahil makakahanap ka ng kaligtasan sa maraming tagapayo. Kapag pinalibutan mo ang iyong sarili ng mga tamang tao, lumikha ka ng isang ligtas na kapaligiran. Ang Diyos ay gumaganap ng isang papel sa pagpili ng mga tao na susuporta at magpapayo sa iyo, na higit pang nagpapahiwatig ng kanyang kamay sa iyong buhay. Si Jesus ay walang maraming kaibigan, ngunit sa halip ay itinuring niya ang mga gumagawa ng gawain ng Diyos bilang kanyang pamilya. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga relasyon na naaayon sa iyong layunin at sumusuporta sa iyong espiritual na paglago. Bilang 10. Ikaw ay isang pagpapala sa iba. Ito ay isang magandang tanda na ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay. Hanggang ngayon, maraming palatandaan at kababalaghan ang ginamit ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ninuno sa pananampalataya, at walang sinuman ang makakaila sa kamay ng Diyos sa kanilang buhay.
Maaaring mapansin mo na gusto ng mga tao na laging nasa tabi mo dahil mayroon kang tamang mga salita o solusyon sa kanilang mga problema. Ipinakita ito ni Jesus sa kanyang panahon sa lupa. Maraming tao ang nagtipon sa paligid niya upang pakinggan ang kanyang mga turo dahil sa karunungan na taglay niya. Hinanap siya ng mga tao para sa pagpapagaling nang makita nila ang banal na kapangyarihan na kumikilos sa pamamagitan niya. Itinatampok ito ng Gawa 10 oras 38 minuto kung paanong pinahira ng Diyos si Jesus na taga Nazaret ng banal na espiritu at kapangyarihan, at kung paano siya lumibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, sapagkat ang Diyos ay kasama niya. Kapag nahanap mo ang iyong sarili sa isang posisyon na positibong makakaapekto sa buhay ng iba, sa pamamagitan man ng mga salita ng paghihikayat, mga gawa ng kabaitan, o mga solusyon sa kanilang mga problema, ito ay isang malinaw na senyales na ang kamay ng Diyos ay nasa iyo. Habang patuloy kang nagiging pagpapala sa mga nakapaligid sa iyo, mas masasaksihan mo ang gawain ng Diyos sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Panatilihin ang pagiging isang pagpapala sa iba kahit na hindi ka nakakakita ng mga agarang gantimpala. Sa paglipas ng panahon, tiyak na aanihin mo ang mga benepisyo ng iyong mga pagsisikap. Nakikita ng Diyos ang iyong mga aksyon at gagantimpalaan ka sa kanyang perpektong oras. Maaaring kabilang sa iba pang mga palatandaan ang kumpirmasyon mula sa salita ng Diyos. Maaaring ipakita sa iyo ng Diyos ang mga pagkakatulad sa pagitan ng iyong buhay at ng mga kwento o turo sa Biblia upang aliwin at tiyakin sa iyo na hindi ka nag-iisa sa iyong mga karanasan. Ito ay maaaring pagmula ng pampatibay loob at lakas. Alam na ang iba ay dumanas ng katulad na mga hamon at nagtagumpay sa tulong ng Diyos. Gayon din, ang pagkakaroon ng mga pagkakataong nagbubukas sa tamang panahon ay maaaring maging malinaw na indikasyon ng paglalaan ng Diyos. Ang mga pagkakataong ito ay maaaring tila nagkataon lamang, ngunit inayos ito ng Diyos upang matupad ang kanyang mga layunin sa iyong buhay. Isa man itong bagong pagkakataon sa trabaho, pagkakataong makatagpo ang isang taong nag-aalok ng gabay o suporta, o isang napapanahong probisyon ng mga mapagkukunan. Ang mga pangyayaring ito ay mga paalala na ang Diyos ay aktibong gumagawa sa iyong buhay at nagbibigay ng iyong mga pangangailangan. Ngayon na na-highlight na namin ang mga palatandaan na nagpapakita na ikaw ay espesyal at hindi lamang isang regular na nilalang, kailangan mong isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, sa paglalakbay na ito ng buhay, kapag nakita mo ang iba sa iyong paligid na tumatanggap ng mas piniling pagtrato o mga pagpapala na hindi mo, huwag tumugon ng may paninibugho. Habang ikaw ay anak ng Diyos, mahalagang tandaan na ang iba ay kanyang mga anak din at karapat-dapat sa kanyang pagmamahal at mga pagpapala. Kung paanong hindi maunawaan ng mga kapatid ni Joseph ang layunin ng kanyang paglalakbay, maaaring hindi mo lubos na mauunawaan ang paglalakbay ng iba at kung paano ito naaayon sa plano ng Diyos. Inilagay siya ng Diyos sa isang lugar ng kapangyarihan upang iligtas ang kanyang pamilya mula sa taggutom. Kung ang kanyang mga kapatid ay kumilos sa kanilang paninibugho at pinatay siya, maaaring sila ay namatay sa panahon ng taggutom. Nilikha ng Diyos ang bawat tao ng natatangi at nagtalaga ng mga tiyak na atas sa mga tao. Tayong lahat ay bahagi ng isang katawan na nagtutulungan upang isulong ang kaharian ng Diyos at mapabuti ang ating buhay. Bilang mga katuwang kay Kristo, ang pakikipagkumpetensya sa isa't isa ay hindi kailangan, sa halip, dapat ninyong suportahan at hikayatin ang isa't isa. Sa kabilang banda, kapag napagtanto mo na ang Diyos ay palaging nagpapakita sa iyo ng kanyang pabor, hindi ito ang oras upang apihin ang iba na may pagkakataon. Tandaan na ang posisyong ibinigay sa iyo ng Diyos ay isang pribilehiyo, at ito ay upang gawing mas madali ang buhay para sa iba. Mahalagang huwag maging makasarili, ngunit sa halip ay tulungan ang iba, magbigay ng karunungan sa kanila, at tulungan silang umunlad. Noong pinalabas ni Jesus ang mga alagad, sinabi niya sa Mateo 1:8, pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, linisin ang mga may ketong, palayasin ang mga demonyo. Malaya kang natanggap, malayang ibigay. Sa kasaganaan na iyong natanggap, maging mapagbigay sa iba.
Tandaan, pinagpapala ka ng Diyos hindi lamang para sa iyong kapakanan, kundi para maging pagpapala ka rin sa iba. Gamitin ang iyong mga pagpapala upang iangat at suportahan ang mga nasa paligid mo, at mararanasan mo ang tunay na kagalakan at katuparan na nagmumula sa pagbibigay. Gayon din, tandaan na ang Diyos ay lumalaban sa pagmamataas. Ang pagmamataas ay isang mapanganib na ugali na maaaring humantong sa pagtalikod sa iyo ng Diyos. Kahit na ang Diyos ay nagpakita sa iyo ng awa, huwag mong isipin na ikaw ay sapat sa sarili. Ang tunay na pabor at pagpapala ay nagmumula lamang sa Diyos, at sa pamamagitan lamang niya maaari kang mamuhay ng isang pabor. Manatiling mapagpakumbaba at umasa sa Diyos, na kinikilala ang kanyang soberanya sa iyong buhay. Bilang karagdagan, ang pagkilala sa mga palatandaan ng pabor ng Diyos ay hindi isang agarang garantiya ng pagkamit ng pinakahuling plano ng Diyos para sa iyong buhay. Gaya ng mga taong nabanggit kanina, may proseso na dapat pagdaanan ng bawat tao sa paglipas ng panahon. Ang pasensya at pagtitiwala sa oras ng Diyos ay susi sa prosesong ito. Habang ang isang hula ay maaaring dumating sa iyo, ang katuparan nito ay maaaring hindi mangyari kaagad. Mahalagang patuloy na manalangin at manatiling bukas sa patnubay ng Diyos. Ang oras ng Diyos ay perpekto, at alam niya ang pinakamahusay na oras para sa kanyang mga plano upang matupad. Madalas na inihahayag ng Diyos ang kanyang plano para sa iyong buhay ng paunti-unti, na nag-aalis ng mga tagubilin na humahantong sa mas malaking larawan. Maging matulungin sa kanyang mga tagubilin at sundin ang mga ito ng tapat. Kahit na sa harap ng mga hadlang at pagsalansang, ang pananatili sa iyong pananampalataya sa salita ng Diyos ay magpapatibay sa iyo sa paglalakbay na ito. Sa kabila ng mga hamon at pagkaantala, napakahalaga na patuloy na maniwala sa mga pangako ng Diyos para sa iyong buhay. Ang bawat hakbang ng paglalakbay, gaano man kaliit, ay humahantong sa iyo na palapit sa katuparan ng plano ng Diyos. Ang pagtitiwala sa kanyang takdang panahon at ang pananatiling matatag sa pananampalataya ay magdudulot ng pagpapakita ng kanyang mga pangako. Ang paglalakbay sa pagtupad sa plano ng Diyos para sa iyong buhay ay isang tuloy-tuloy na proseso ng paglago at pagkatuto. Manatiling bukas sa mga bagong insight, maging handang matuto mula sa iyong mga karanasan, at manatiling nakatuon sa paglago sa iyong relasyon sa Diyos. Tandaan, mahal ka ng Diyos at laging mabuti ang kanyang mga plano. Siya ay tapat sa pagsasakatuparan ng mga ito sa kanyang perpektong panahon. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nakakapagpapaliwanag na nilalaman. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, salamat sa maluwalhating araw na ito at sa iyong mapagmahal na kabaitan sa akin. Lumapit ako sa iyo ngayon na puno ng pasasalamat sa maraming paraan na ipinakita mo ang iyong paglingap sa akin. Alam kong hindi ko ito karapat-dapat, ngunit patuloy ninyo akong binubuhos ng iyong mga pagpapala. Kinikilala ko ang natatanging layunin na iyong idinisenyo para sa akin, at ang mga palatandaan na naghahayag ng iyong kamay sa trabaho sa aking buhay. Mapagpakumbaba kong hinahangad ang iyong patnubay sa pag-unawa sa mga palatandaang ito at pagsunod sa iyong pangunguna. Idinadalangin ko ang aking sarili at ang iba na nagpupumilit na makilala ang iyong presensya o maunawaan ang iyong plano. Bigyan mo kami ng kakayahang makita ang mga palatandaan ng iyong paglingap at manatiling nagpapasalamat para dito. Ama, humihingi ako ng karunungan at pag-unawa sa mga palatandaang ito, at ng lakas ng loob na sundin kung saan iyo patungo. Naway magpasakop ako sa iyong plano, kahit na salungat ito sa aking pangunawa o mga hangarin. Ipinagdarasal ko rin ang aking mga karelasyon. Tulungan mo akong kilalanin ang mga taong inilagay mo sa aking buhay para sa aking paglaki at suporta, at palayain ang mga hindi umaayon sa iyong layunin para sa akin. At kung mananatili akong matigas ang ulo at tumanggi na palayain sila, idiskonekta ako sa kanila upang makakonekta ako sa mga tama. Panginoon, hinihiling ko ang biyaya na maging biyaya sa iba ng walang inggit o inggit. Naway kilalanin ko na ang bawat tao ay may natatanging papel na dapat gampanan sa iyong kaharian at lahat kami ay bahagi ng isang katawan na nagtutulungan para sa iyong kaluwalhatian.
Dalangin ko ang pasensya at pagtitiwala sa iyong panahon habang naglalakbay ako tungo sa pagtupad ng iyong mga plano para sa aking buhay. Tulungan akong manatiling matatag sa pananampalataya, kahit na tila malabo o mahirap ang landas. Sa wakas, hinihiling ko ang kababaang loob na kilalanin na ang aking mga pagpapala ay hindi lamang para sa aking kapakinabangan, kundi para iangat at suportahan din ang mga nakapaligid sa akin. Naway maging bukas palad ako sa mga kaloob na iyong ipinagkaloob sa akin at gamitin ang mga ito upang magdala ng kagalakan at kasiyahan sa iba. Sa paglalakbay na ito ng buhay, gabayan mo ako upang panatilihing maliwanag ang apoy para sa iyo. Naway ang hilig na makipag-usap sa iyo at gawin ang iyong gawain ay maging patuloy na apoy sa loob ko. Tulungan mo akong hanapin at manatili sa mga kapaligiran na nagpapalaki at nagpapasigla sa apoy ng aking pagnanasa para sa iyo. Bigyan mo ako ng karunungan na kilalanin ang mga lugar, tao, at aktibidad na nagpapasigla at nagpapatibay sa aking pananampalataya. Ilayo mo ako mula sa mga impluensyang nagpapahina sa aking kasigasigan at nakakagambala sa iyong layunin. Palibutan mo ako ng mga taong nagbibigay inspirasyon sa akin na maging mas malapit sa iyo at isabuhay ang iyong kalooban sa aking buhay. Panginoon, pag-alab mo sa akin ang pagkagutom sa iyong salita at pagnanais na maglingkod sa iba. Tulungan mo akong maging refleksyon ng iyong pag-ibig at biyaya sa lahat ng aking ginagawa. Naway ang aking mga kilos at salita ay sumasalamin sa iyong liwanag sa mga nakapaligid sa akin na inilalapit sila sa iyo. Sa mahalaga at banal na pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen.